Hi mga kapakit na mahilig sa love story, sana ay suportahan ninyo po ako para tutuloy-tuloy ang ating paikinig na love story hango sa ating Pocketbook Tagalog Story. They were best of friends, akala ni Charlotte hanggang doon lang pwedeng humantong ang relasyon nila ni Ephraim. Pero dahil sa isang pagkakamali, nasira ang friendship na iyon, lumayo siya pero muli silang nakita ng binata. Muli siyang inaalok ng pakikipagkaibigan at tinanggap niya iyon. Pero sa pagkakataong iyon, iba pala talaga ang pakay nito, ang maangkin na ang kanyang puso. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa roon. Tara't pakinggan at tunghayan ang kanilang istorya, mga kapatid. Kabanata 1. Kumusta na? Tuwang-tuwa sa lubong ni Charlotte kay Ephraim. Heto, guwapo pa rin. Nakanyising wika nito. Sabay api sa nakataas niyang palad. Sus! At mayabang pa rin ano? Hagik-hik niya. Hayaan mo na, yun lang ang kaligayahan ko. May uwi nga pala ako sa iyo, sabay abot nito ng malaking kahon sa kanya na kinalalagyan ng mga imported chocolate. Wow, ang sarap nito. Thank you, best friend. Saka walang pangihimbing naglambitin siya sa leeg nito at mariing kinintalan ng halik ang pisngi. Hey! Gulat na bahagyang napaiktad si Ephraim. Ano ka ba? Pinupuno mo pa yan laway ang aking pisngi. Ha, natatawa, eksaheradong pinahiran pa nito ng palad ang pisngi hinalikan niya. Baka may rabies ka ha? Che, ano ako, aso? Yabang nito. Inirapan niya ang kaibigan at tinungo ang sofa at parasampak na naupo roon. Naiiling na pinanood ni Ephraim si Charlotte habang naka-Indian seat at walang pakundangang sinisira ang wrapper ng kahon. Ikaw talaga, ang takaw mo sa chocolate. Naupo ito sa single sofa na nakatapat ng kinauupuan niya. Ikaw rin kapag tumaba ka ng husto, baka hindi ka naligawan ng crush mong si Oliver. So what? Maraming lalaki ano, saka hindi na si Oliver ang crush ko. Tuloy siya sa pagkain ng chocolate. At sino naman? Napagtataksikurang tanong ni Ephraim. Parang noong isang linggo mo lang yata sinabi sa akin sa phone na si Oliver ang crush mo ah. Hindi na nga ngayon. Kulit mo ah. Namumuwa lang pinanlalakihan pa niya ng mga mata ng binata. Si Lawrence na ang crush ko, ano? Ha? Si Lawrence na ang anak ni Mayor si Esteban? Mismo. Charlotte naman, 15 years ang tanda sa iyo noon. Ano? So what? Mga kagaya niyang lalaki ang type ko ngayon. Macho, guwapo, pero well-matured and responsible. If I know na carried away ka lang sa talumpati niya kamakalawan ng gabi habang kinakampanya ang tatay niya na magre-re-elect. So, anong masama kung na-impress ako sa galing niyang magsalita? Inirapan uli ni Charlotte ng kaibigan habang patuloy siya sa pagkain ng chocolate. Wala nga, kaya lang lahi ng politiko yun. Ano? Ibig sabihin, dinadaan sa tamis ng dila ang lahat ng sasabihin. Ay, ewan ko sa iyo, basta siya ang bago kong crush. Ganon? Ganon. Okay, bahala ka. Huwag mong sabihin sa akin na hindi kita pinaglalahanan ha. Oo na, ikaw naman, ano nga ang balita sa bago mong nobya na ipinapakilala mo sa akin last month? Ah, si Sheila. Oo, wala na kami yun. Nakadalawang girlfriend na ako mula nang mag-break kami. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Charlotte. Grabe ka, sobrang playboy ka. Abay para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng babae. Di naman. Kaya lang, hindi ko talaga makasundo mga nagiging girlfriend ko. Ewan ko ba? May hinahanap kasi ako sa kanila na hindi ko talaga matagpuan.
Hmm, excuses ang sabihin mo. Dakilang playboy ka talaga. Wala kang puso. Ang alam mo lang, manakit ng damdamin ng mga babae. Ikaw talaga, ang sama ng tingin mo sa akin. Mabait ako, no? Mabait? Kung mabait ka, wala nang salbahe, ano? Ah, ganun. Salbahe pala, ha? Akin na nga yung chocolate ko. Manghihilain ni Ephraim ang kahon ng chocolate. Ay, pero naging mabilis sa pag-ilag si Charlotte at agad na nakaluslok mula sa sopa. Bit-bit ang kahon. Be, walang bawian. Saka humalakhak na nagtatakbo sa hagdanan ang dalaga. Ah, ganun. Halika, humabol ito. Ay, tumiling binilisan niya ang pag-akyat at pagdating sa kanyang silid ay agad iyong isinara at inilak. Charlotte, akin na nga yung chocolate ko. Salbahe pala ako eh. Inis na kinampag ni Ephraim ang pinto ng kanyang silid. Che, galit kita pero akin ang chocolate mo. Natatawang tinungo na niya ang kama at doon nagpatuloy sa pagkain. Ganon naman sila palagi ni Ephraim, nag-aasaran, nagtutuksuhan, minsan ay naglalambingan. They are always still the best of friends mula pa noong mga bata sila na naging magkaklase sa elementarya. Hanggang high school, nagkalayo lang sila nang mag-college sila sa lungsod ni Ephraim at siya naman ay nagdoon lang sa San Dionisio, nagkolehiyo. Gayunpaman, ang pagiging magkaibigan nila ay hindi naputol kahit na ilang milya ang naging layo nila sa isa't isa. Si Ephraim ang gumawa ng paraan linggo-linggo ito upang umuwi sa San Dionisio para lang magkasama sila sa pamamasyal sa plaza at pagsisimba. Saka sila kakain sa fast food na nasa kabisera. At sa loob ng 4 na taong pagkakalayo nila, hindi pumalya si Ephraim sa pag-uwi para makita sila. At bawat pag-uwi nito, nagpapalitan sila ng kwento kung anong nangyayari sa isa't isa nakalipas sa isang linggo. Kaya naman, wala na silang ililihim sa isa't isa. Oh, bati na tayo ha, nakangiting wika ni Charlotte. Nang sumungaw sa pinto ng silid si Ephraim na nag-iinin sa kama at nakasuot ng panjama. Hindi ito pumunta kagabi dahil sa pang-aasar niya rito ng umaga. Kaya siya na mismo ang nagpunta sa bahay nito ng araw na iyon ng linggo. Bati na? Kinunutan lang siya ng noo ni Ephraim. Ikaw itong nang aasar kahapon tapos may gana ka pang magpunta rito. Bumaling pa ito ng higa sa kabilang panig ng silid. Uy, nagtatampo talaga siya. Bigla niya itong nilundagan sa kama at pinagkikiliti. Charlotte, ano ba? Nagahol tuloy ang binata sa pag-iilag at pagsasalag sa mga kamay niyang nangaharot. Sabihin mo muna na hindi ka nagalit. Pambablackmail niya. Ayoko. Ah, ganun ha. Muli siyang nagbula sa pagkakahawak nito upang mangiliti. Charlotte, ano ka ba? Muling umilag si Ephraim. Pero desidido siya sa panglilisin ng tampo nito sa kanya. Kaya kahit napigil-pigil nito ang kamay niya ay nagwawala pa rin siya. Sabihin mo muna na hindi ka nagalit. Nasamahan mo na akong mamasyal mamaya sa plaza at magsimba. Oo na. Natatawa ring wika ng binata dahil hindi naman ito magawang pigilan ng husto ang pagingiliti niya dahil baka masaktan siya. Ayan, tuwang-tuwa pero humihingal na tumigil na si Charlotte sa pangingiliti. Akala ko hindi ko na makukuha ang kiliti mo eh. Saka napatihayang nahiga siya sa kama nito. Ikaw talaga, napaka-spoiled mo. Naiilang na tumayo na mula sa kama ang binata, nagtungo sa banyo. Siyempre, alam ko yata hindi mo ko matitiis. Oo na, sige na. Punta ka na sa komedor at mag-breakfast. Magsha-shower lang ako para makalis na tayo.
Opo, kuya. Natatawang bumangon na rin siya at lumabas ng silid na iyon. Munti mang pagkakailang ay hindi niya nadarama kahit palabas-masok siya sa kwarto ng kababata. Wala siyang kamali-mali siya sa friendship nila ng binata. Please subscribe Dayan Pocket Story para patuloy ang ating mga pakikinig at salamat sa inyong pag-subscribe. Salamat at ito ay patuloy patungkol kay Ephraim at Charlotte Part 2.